Maging paalala ito sa lahat. Dahil kung nung nakaraan ay isang dating OFW ang buntik ng mabiktima ng love scam ng foreigner or AFAM na nakilala niya online. Ngayon naman ay mga Australiano ang nabiktima ng mga nagpakilalang Pinay, kaya ang gobyerno ng Australia ay nagbabala sa mga mamamayan nila. Mahigit 5,000 Australian ang tinangkang biktimahin ng budol na pag-ibig. Ang mga itinuturong scammer dito raw sa Pilipinas nag-o-operate. Nagbabalik si Elaine Fulgencio. Kabilang ang mga Australian sa mga tina-target umano ng mga scammer dito sa Pilipinas. Sa abiso ng Australian Federal Police, tinext nilang 5,000 Australian na pinuntirya ng investment o love scam. Natunto ng mga number ng biktima sa nadiskubring scam compound sa Maynila kung saan 300 computer, 1,000 cellphone at libo-libong SIM card ang nasamsam. Ayon sa Australian authorities, karaniwang lalaking Australian na edad 35 pataas ang biktima ng mga nagpapakilalang Pinay. Sa online dating app sila nagkakakilala. Paiibigin ang mga dayuhan tsaka aaluking mag-invest sa cryptocurrency. Ayon sa Australian Competition and Consumer Commission, 23.6 million Australian dollars o katumbas ng 860 million pesos ang nawala sa kanilang mamamayan dahil sa love scam noong 2024. When it comes to romance scams, our message to the public is simple: protect your heart and your wallet. Tuloy-tuloy naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa pakikipag-ugnayan sa international counterparts para masawata ang scam farms. Malaking dagok ito sa Pilipinas dahil pagdating sa mga scammer o pangloloko ay nangunguna ang bansa natin. Kaya kailangan ding magdoble ingat ang mga kababayan natin. Sa mga hindi pa nakapanood, ito yung dating OFW na muntik na mabiktima ng kanyang AFAM na hinihingan siya ng pera at sinusulsulan pa na umutang sa kanyang employer. Guwapo, matangkad, matipuno at higit sa lahat, napaka-sweet. Ilan lamang daw yan sa mga katangian kung bakit mabilis umanong na-fall ang dating OFW na si Juliet, di niya tunay na pangalan, sa kanyang naging Romeo online na nagpakilalang isang Norwegian serviceman sa isang dating app. Maputi po siya, sir. Maputi, medyo blonde po yung buhok niya. Maganda yung mata niya, parang blue-blue. Nakakakilig po. Siyempre, tatawagin kang babe. Hindi ko naman po naranasan yun eh. Pero sa paglipas ng panahon, napansin daw ni Juliet na nagiging masyado na munong mausisa ang kanyang online Romeo. Hiningi niya yung full name ko, magkano ang sahod ko sa isang buwan. Tila allergic din umano sa tawag o video call. Sabi ko, pwede mag-video kahit mga 5 minutes lang, ganyan. Gusto ko lang makita yung mukha mo. Ayaw po talaga niya. Ginagawa niya. Nagsisend lang siya ng mga picture. Lalo na raw siyang nagduda nang dumating sa punto na nanghihingi na ito ng pera. At nang sabihin niyang wala siyang perang maibibigay, sinabihan pa niya ako, mangutang ka sa amo mo, sabihin mo emergency. Sa puntong ito, napagtanto raw ni Juliet, hindi ito true love, kundi love scam. Kaya akala ko totoo po siya, yung pala scammer. Di baling pangit na siguro. Totoo yun. Pag sobrang pogi, mahirap. Mapagmahal at masipag. Ang mga katangian daw nating mga Pinoy na madalas ay sinasamantala ng mga nasa likod ng mga tinatawag na love scam o yung modus na pakikipagkilala online, paiibigin ka hanggang sa kalaunay huhututan ka na ng pera. Sa lahat talaga very emotional tayo palagi. And because of this attitude, pwede ka na i-program sa AI. Paano ko gagantuin ang Pilipino? Naka-profile na tayo. And they know highly vulnerable tayo. And they know ang Pilipino masipag magtrabaho kaya maraming ipon. Kaya tinatarget tayo. Sa datos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, tuwing Pebrero tumataas ng hanggang 15 na Pinoy kada araw ang nabibiktima ng love scam. Kaya importante raw na maaga pa lang madetect na ang mga red flag o mga sinyalis na baka love scammer na ang kausap nyo. Red flag number 1, ang litrato. Too perfect to be true. Yung tipong yung profile pic niya, sobrang aesthetic. Tapos wala pang tagged photos o friends na totoong tao.
Red flag din kung tila allergic siya sa video call. Ayaw makipag-usap sa telepono at laging may dahilan para di makipagtagpo. At ang pinaka-red flag sa lahat, pag humihingi na raw ito ng pera. Kesyo may emergency o di kaya nag-aayang mag-invest. Kaya po yung mga profiles natin, napaka-importante po niyan. Ito po para may spot. Kasi ang problem, karamihan ng love scam, LDR, foreigners. So there's no chance to meet. Nag-iiba-iba lang ang mga estilo ng mga yan. Pero karamihan dyan ay mga scammer na nakadistino sa Pilipinas, lalo na talamak ang mga pogo sa atin na kilalang mga scammer. Kaya kung hindi ka magdodoble ingat, ay talagang matatangayan ka ng pera. Kaya maging babala ito sa lahat.